Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang balitang yumanig sa buong mundo dahil tila nababago na ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Sa loob ng maraming buwan ay nagpadala ng napakaraming sundalo, barkong pandigma at mga modernong armas ang Estados Unidos para bantayan ang kanilang mga kaalyado gaya ng Israel. Marami ang nag-akala na dahil sa tindi ng teknolohiya ng Amerika ay hindi sila matatablan ng anumang atake mula sa Iran. Pero sa isang sorpresang pahayag mula mismo sa Washington, tila lumalabas na hindi pala sapat ang lahat ng paghahandang ito para mapigilan ang mga missiles at drones na pinapakawalan ng kalaban. Ang mas nakakagulat pa rito ay ang biglaang pagpapatakas ng US sa lahat ng kanilang mamamayan sa gitna ng lumalalang gulo. Ito na kaya ang hudyat na unti-unti nang natatalo ang pinakamalakas na bansa sa mundo sa labanang ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin sa ano maabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat nitong Marso 2 nang maglabas ng isang napaka-urgent na babala ang US State Department. Hindi lang ito basta simpleng paalala dahil ang direktiba ay malinaw na kailangang lumikas na agad ang lahat ng mga Amerikano sa mahigit 15 bansa sa Middle East. Kasama sa listahang ito ang Israel, Saudi Arabia, UAE, Egypt at marami pang iba. Ang dahilan ng Washington ay dahil sa bilis at tindi ng mga ginagawang atake ng Iran na hindi na kayang saluhin ng kanilang mga defense systems. Aminado ang mga opisyal na kahit gaano pa kaganda ang kanilang mga radar at pangharang sa ere, ay may mga missiles pa rin na nakakalusot at tumatama sa mga target. Dahil dito, hindi na magarantiyahan ng Amerika ang kaligtasan ng sarili nilang mga tao, kaya ang tanging solusyon na lang ay ang paalisin sila bago pa tuluyang magsara ang mga paliparan. Sa mga ulat mula sa loob ng White House, usap-usapan na rin kung nagsisisi na ba ang Administrasyong Trump sa naging desisyon nitong pumasok sa direktang giyera laban sa Iran. Habang lumilipas kasi ang mga araw ay padami ng padami ang bilang ng mga sundalong Amerikano na nasasawi at nasusugatan sa labanan. Noong una ay akala ng marami na magiging mabilis lang ang operasyong ito, pero napatunayan ng Iran na handa silang lumaban ng sabayan gamit ang kanilang sariling mga armas. Nagkagulo na rin sa mga airport dahil libo-libong mga Amerikano ang nag-uunahan na makabili ng tiket sa mga huling commercial flights. Pinayagan na rin ang mga pamilya ng mga diplomatiko na bumalik na sa Amerika dahil sa takot na baka maging target sila ng mga susunod na pagsabog. Ang masaklap pa rito ay ang katotohanan na maraming sibilyan ang naipit sa mga lugar gaya ng Gaza at West Bank kung saan mas matindi ang bakbakan. Pinayuhan ng pamahalaan ang kanilang mga mamamayan na gamitin ang step system o isang uri ng tracker para malaman kung nasaan sila, pero sa tindi ng gulo at putol-putol na komunikasyon ay mahirap nang masiguro kung maililigtas pa sila sa oras. Kitang-kita rito na tila nawalan ng kontrol ang Amerika sa sitwasyon na dati nilang pinaghaharian. Dahil sa biglaang pagpapalikas na ito, marami ang nagtatanong kung may malinaw na ba na plano ang Washington para sa kanilang mga mamamayan. Ang nakakapagtaka kasi, kahit sinabi na nilang dapat nang umalis ang lahat, wala pa ring inilalabas na eksaktong petsa o maayos na schedule kung paano kukunin ang mga taong naiwan doon. Maging si Senator Marco Rubio ay nagbabala na rin sa mga Amerikano na kailangang maging alerto sa lahat ng oras. Pinayuhan niya ang mga tao na huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi sa kalsada at kumapit lang sa mga official channels ng gobyerno. Dahil sa tindi ng gulo, pati ang social media at mga designated WhatsApp groups ay ginagamit na ngayon ng Amerika para lang makapagpadala ng mabilis na impormasyon tungkol sa seguridad. Sa panig naman ng Department of State, pilit nilang pinapakalma ang publiko sa pagsasabing kaligtasan ng mga mamamayan ang kanilang pangunahing prioridad. Pero sa likod ng mga salitang ito ay ramdam ang tensyon, lalo na sa gitna ng tinatawag nilang Operation Epic Fury. Inamin ng mga opisyal na ang mga atake ng Iran laban sa mga bansa sa Gulf ay seryosong banta na hindi nila pwedeng balewalain. Sa katunayan,
Nagtayo na sila ng isang 24/7 task force kung saan ang lahat ng resources at tauhan ay nakatutok lang sa pagbabantay sa bawat galaw sa Middle East. Gusto nilang masiguro na bawat minuto ay may update ang mga tao. Pero ang kapalit nito ay ang kailangang pagrehistro sa kanilang tracking system na tinatawag na STEP. Dito mo makikita ang desperasyon ng sitwasyon dahil kailangan ng i-monitor ng gobyerno ang bawat galaw ng kanilang mga citizen para lang hindi sila mapahamak. May mga hotlines na rin na bukas 24 oras para sa mga pamilyang nag-aalala, pero sapat nga ba ang isang tawag kung ang paligid mo ay puro na pagsabog? Ang pinakamatinding dagok sa operasyong ito ay ang nangyari sa Ben Gurion Airport sa Israel. Ang pinakamalaking paliparan na ito ay tuluyang isinara at naging parang ghost town matapos itong paulanan ng mga missiles at drones mula sa puwersa ng Iran. Dahil dito, lahat ng civilian flights ay itinigil at ang langit sa itaas ng Israel ay tila naging isang saradong kulungan para sa sino mang gustong tumakas. Kahit sabihin pa ng mga otoridad na posibleng magbukas muli ang airspace, hindi na rin ito tulad ng dati. Sinabi nila na kung sakaling magkaroon muli ng flight, magiging sobrang limitado na lang ito at dadaan sa napakahigpit na kontrol. Isipin niyo ang kaba ng mga taong naghihintay sa loob ng airport. Hindi alam kung kailan susunod na uulan ang mga drone o kung kailan sila makakaalis sa gitna ng panganib. Ang kaganapang ito ay isang malaking sampal sa imahe ng Amerika bilang isang superpower na laging handang rumesponde. Ngayon, ang tanong ng mga observers, ito na ba ang huling alas ng Iran para tuluyang palayasin ang impluwensya ng US sa rehiyon? O sadyang naghahanda lang ang Amerika para sa isang mas malaking ganti na hindi pa natin nakikita? Dahil sa pagpapasara ng mga paliparan, lalong naging desperado ang sitwasyon para sa lahat ng mga naiwan sa gitna ng bakbakan. Noong Marso 2, muling nabulabog ang buong Israel dahil sa nakakabinging tunog ng mga air raid siren. Hindi ito pagsasanay lang dahil may mga namataan na namang mga missile at drone na papasok sa kanilang teritoryo. Isipin niyo ang takot ng milyon-milyong residente na kailangang tumakbo pabalik sa mga shelter at safe rooms para lang makaligtas. Sa loob lang ng 48 oras, daan-daang drones at missiles na ang pinakawalan ng Iran. Hindi lang ito basta pananakot dahil marami na ang mga kabahayan at mahahalagang pasilidad ng militar ang direktang tinamaan at nasira sa iba't ibang lokasyon. Ngunit ang mas malaking problema ay hindi lang sa Israel nakatutok ang galit ng Iran. Sinimulan na rin nilang targetin ang mga base militar ng Amerika at maging ang mga opisina ng kanilang mga diplomatiko. Pati ang mga bansang Arabo na kakampi ng Amerika ay hindi nakaligtas sa mga atake. Dinamay na rin ng Iran ang mga malalaking imbakan ng enerhiya sa rehiyon na nagdulot ng matinding kaba sa buong mundo dahil sa epekto nito sa presyo ng langis at ekonomiya. Kitang-kita rito na seryoso ang Iran na palawakin ang gulo para mapuwersa ang mga kaalyado ng Amerika na lumayo sa labanan. Sa panig naman ng militar ng Amerika, kinumpirma na nila ang isang napakasakit na balita. 6 na sundalong Amerikano na ang opisyal na idineklarang nasawi simula nang mag-umpisa ang kampanyang ito laban sa Iran. Bukod pa rito, na-recover na rin ang mga labi ng 2 pang tauhan na dati ay nawawala. Natagpuan sila sa isang pasilidad na matinding nawasak noong unang bugso pa lang ng mga atake. Ang mas nakakabahala ay ang pahayag ng US Central Command na nagpapatuloy pa rin ang malalaking labanan sa iba't ibang panig ng Middle East. Inaasahan nilang mas tataas pa ang bilang ng mga sugatan at nasasawi habang hindi tumitigil ang mga bombahan at bakbakan sa bawat sulok ng rehiyon. Habang nangyayari ito, maraming eksperto ang nagtatanong kung paano ba matitigil ang tinatawag nilang sayaw ng kamatayan. Ang bawat bansa ay tila nakabaon na sa kani-kanilang panig at mahirap nang makakita ng daan tungo sa kapayapaan. Sa kabila ng lakas ng Amerika, tila unti-unti silang nauubusan ng opsyon para protektahan ang kanilang mga interes nang hindi nagsasakripisyo ng mas maraming buhay. Ang tanong na lang ngayon ay kung hanggang kailan kayang tiisin ng Washington
ang ganitong tindi ng pagkalugi bago sila tuluyang umatras o baka naman ay lalo lang rin nilang palalain ang gulo. Ang sitwasyon sa Middle East ay hindi lang usapin ng teritoryo, kundi usapin din ng kung sino ang tunay na may kontrol sa mundo. Kung ang pinakamalakas na bansa ay napipilitang ilikas ang kanilang mga tao at nawawalan ng mga sundalo, ano pa kaya ang mangyayari sa mga ordinaryong mamamayan na walang sapat na proteksyon? Sa huli, tayo ring mga ordinaryong tao ang nagtatanong kung kailan ba matatapos ang mga ganitong balita na puno ng takot at kawalang katiyakan. Sa inyong palagay, tama lang ba na ilikas na ng Amerika ang lahat ng kanilang mamamayan? O ito ba ay senyales na talagang sumusuko na sila sa kapangyarihan ng Iran? Kung kayo ang nasa posisyon ng mga leader sa panahong ito, ano ang gagawin nyo para matigil ang digmaang ito bago pa madamay ang buong mundo? Ibahagi nyo ang inyong mga saloobin sa comment section dahil mahalaga ang bawat opinyon sa usaping ito. At huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.